Eto tanong ko, isn't this what Duterte wants? Gusto niya patulan siya eh. Then I will. We will. Patay. Bulos ay dyan. Kay binanggaay na ni sa argumento nga wala damha sa Team China. Bumagsak ang bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Santa Maria sa Isabela kaninang alas 8 ng gabi. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, pumigay ang tulay matapos dumaan ang isang dump truck na may kargang malalaking bato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cabagan, 3 sasakyan ang nadamay. 6 ang sugatan, kabilang ang isang bata na nagtamo ng severe injury. Pansamantalang isinara ang tulay na 2 buwan pa lang mula ng i-retrofit. Ug samtang nahugno ning usa sa mga proyekto sa Build ni Digong mga bay, nga diin 639 milyon ang nagasto aning mauntay tayan. Urbida mga bay. Sa 119 ka mga build projects ni Digong, 16 sila na human. Unya palpak pa ang uban. Mao nga ang mipadayon ani, mao si Bongbong Marcos ilawom sa Build Better North. O garantisado ni kay makita nimo ang proyekto sa iyang amahan nga si Apo Lakay. Hangtod karon mga bay, napahimuslan pa natong tanan. Apan ang mga proyekto sa atong gobyerno karon matabunan lang tungod sa paturagas ani mga white puas nga batikos mga bay. Samtang padayon nga nagantos ang atong nasod tungod sa sigig pangharas aning China sa West Philippine Sea ug economic sabotage, ang mga kritiko padayon sad nga sigig batiko sa atong gobyerno. Kana bitong mga baba nga way hunong ang putak-putak nga murag lubot sa manok nga giasinan og gisilihan. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga mukha. Karon bag-ong puwersa sa bardugalan, doon na bubuking sa mga batikos, pinaagi sa sakto nga proseso sa sentido. Daghan jud ang ma-stress ani mga bay. Kana mga kritiko nga murag wa maanad sa rule of law, murag dili anad sa pag-implement sa balaod, naanad sa mga paturagas nga batikusay og binastusay nga murag feeling not accountable sa mga resulta, nga kung dunay linugdangan sa ilang pagka-feeling untouchable, feeling nila nga ma-apply lang ang human rights og freedom of expression sa ilaha. Murag gusto nilang ipamindset sa katawhan nga ang ilang tanim intriga nga basta dunay mo counter sa ilang black propaganda nga gipangsabwag nga kung dili mo takdo sa atong common sense, gusto nilang ipatuo nga violation ni sa human rights og freedom of expression. Apan gitay-og sila ni Atty. Claire Castro. Aligre kayo kay samtang munas ginhawa og todo effort ang mga turutot sa Team China sa pagbatiko sa gobyerno. Apan usaray katapat nilang tanan si Atty. Claire Castro. Kasagaran sa ubang mga fake news or mga intriga nga binastusay, apan si Atty. Claire Castro simple ra kaayo ang iyang gihimo. Gi-counter lang og mga facts og legit nga mga detalyadong impormasyon. Sa kabasa sa ilang mga baba, dako kayo nilang tuno karon si Atty. Claire Castro. Grabe yung karisma ang reputasyon aning abogaduha. Bungkag lampinig ang kampo sa mga balasubas. Nga daw murag bagang duot sa mga demonyo nga gitagakan lag usa ka anghel nga murag giputos og nuclear bomb. At ang isang maabot, maglabad ang ulo ani sa Team China kung unsang klasiha sa stratehiya ang ilang i-counter, batok ni Atty. Claire Castro. Kung sa basket pa ni mga bay, ni anata sa third quarter nga diin ang tanang dirty tactics sa kaatbang gikan sa first quarter o second quarter, nga diin gi-full blast ang binastusay sa 12-man lineup nga murag kuwang sa maing pamatasan ang batikos sa coaching staff. Karon sa third quarter, pahuway sa bench o focus sa mga project ang administrasyon kay usare mo barog nilang tanan ang nag-inosarang the 6-man, kompleto Ricados, vlogger, abogado, flip-topper. Bisag maghugpong pa sila si Maharlika, Jason Sa, Banagbay, Digong, Pastor Kibuloy, Marcolita, Mr. Sasot Boy, uguban pang balasubas nga marites. Dili kapiog aning Atty. Claire Castro. Nahala,
ilingo-lingo na inyong ulo. Paghinay lang nga di mapakong ang inyong ulo sa koral. Kay basig ini katayog, maukay ang inyong utok sa pagpangakap kung unsaon pag-atake sa nag-inusarang si Arthur ni Claire Castro. Nga karon, arita sa proyekto nga matod pa nila, way nahimo ang presidente. Balik-balik lang ang naratibo nga way hinungdan. Ay gi-question, hain ko no to gidapat ang confirm na sa Central Bank 25 tons of gold gibaligya ni kabat ko no to mga 129 billion pesos nakadungog magutaghain to gidapat nganong na maligya ta ani daghan kwarta tanawa lang di social media na accounting diha na nagpost diha daghan kwarta mukabat og sobra trillion ang nangawa. Abi mo Father Shano, daghan pang mga critical nga proyekto ang gi-focus karon sa atong gobyerno. Ug kabahin ang issue sa gold. Base sa argumento nga akong nadunggan diha nimo, murag nagpailala nga murag kuwang ka sa tuon. Ato niya nang tagaan o katinawan pohon kanang imong lubog nga sugilagon. Pag-practice og timbang-timbang sa mga isyu Father Shano aron ka makaton. Kining gitawag og CALAX nga diin ilawom sa public-private partnerships sa gitas-on nga 44.63 kilometer. Gibudgetan na ni og 35.43 billion usa kini ka expressway nga magsugod sa Cavite ngadto sa Laguna. Lain pa gyud kining Panay Guimaras Negros Island Bridges Project. Gibudgetan na ni og 167.5 billion gikan sa Panay ngadto sa Guimaras sa may gitas-on nga 13.616 kilometers ug laing taytayan nga gikan sa Guimaras ngadto sa Negros sa may gitas-on nga 19.470 kilometers nga diin mikabat og 33.86 kilometers tanan. Lain pa kining gitawag og Inlex to Islex Connector Road nga diin sumpayon ang Inlex og Islex sa may gitas-on nga 8 km o sa kini ka elevated 4-lane toll expressway nga diin ang mga kaprobinsyahan sa Northern Luzon sama sa Tarlac, Ifugao, Abra, Benguet ug uban pa nga gustong mo shortcut padung sa kaprobinsyahan sa Southern Luzon sama sa Calabarzon, Bicol, Sorsogon ug uban pa aron nga malikay sa traffic sa Metro Manila. Ang biyahe nga 2 hours mahimo na lang 15 to 20 minutes. Lain pa gyud kining C5 South Link Expressway sa gitas-on nga 7.78 kilometer. Gikan sa Manila ngadto sa Cavite duna na po ni budget nga 15 billion. Lain pa gyud kining MRT7 usa kini ka Metro Rail Rapid Transit Line nga may gitas-on nga 22.8 kilometers nga dunay 14 ka stations gibudgetan na ni og 62 billion. Lain pang LRT nga extension sa Cavite nga may gitas-on nga 12 kilometers nga diin ang number 1 nga makabenepisyo ani mao ang Baclaran, Parañaque, Las Piñas, Pasay City nga diin gibana-bana mukabat sa 800,000 ka mga pasahero ang maserbisyuhan ani kada adlaw. Ang maong proyekto gibudgetan og 64.92 billion. Lain pa kini Makati Subway usa kini ka underground electrical railroad nga may gitas-on nga 10 kilometers. Duna ni 7 ka stations ug usaan ni dunay connection nga molapos didto sa MRT Line 3 ug lain pod nga lapsanan padung sa Pasig River. Gibana-bana nga mukabot sa 500,000 ka mga pasahero ang maserbisyuhan ani kada adlaw. Gibudgetan na ni og 90 billion. Lain pa kining Skyway Stage 4 doon na ni gitas-on nga 32.664 kilometer magsugod sa Southeast Metro Manila Expressway nga mulapos ngadto sa Western Rizal. Unya human sa election sa United States, may pahayag si Donald Trump nga iya nang ipahunong ang suporta sa armadong kusog ngadto sa ilang mga kaalyado. Pastilan daghanang pro-China ang nanglayat sa kalipay tungod sa ilang pagtuo nga sinyalis na bani nga si Donald Trump makigkaalyado ni Xi Jinping. Apan pila ka adlaw lang ang milabay, nakugang ta sa balita sa dayhang gikataho sa Reuters nga matud pa 19.3 billion American military aid for the Philippine AFP modernization program. Dugang pa, the US specifically exempted this allocated for modernizing the Philippines security forces. Other countries receiving exemptions include Taiwan and Ukraine.
The unfreezing of the aid to the Philippines by the US government is a very much welcome development, matod pa ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson sa Philippine Navy for the West Philippine Sea. Dugang pa niya, this has been planned in advance, so there are already particular programs that the higher headquarters has mapped out for this year and even in the years to come. Trinidad noted that the exemption ensures previously planned initiatives will move forward. With this particular unfreezing of the support by the US government, it only means that our programs that had been initially planned out will push through. This will include activities on sea, air, and land, and even our support systems, cyber, and other areas. Mas misamot pa karon kay gikan sa 26, miabot na nga to sa 31 kanasod ang nakig-alyado karon sa atong armadong kusog sa Pilipinas. Ug pagsagunson ang mga military exercises agi og tabang nga nagpakabana sa seguridad sa atong nasod. Nagpasabot ba ni nga manong tagubat? Dili, depensa lang ni Pader Siano kung ingkasog mutaas ang sinalbahis nga pangbuli o agresyon sa China. Nalain bagid Pader Siano, usa ka digital hub ang gisugdan karon sa atong gobyerno nga diin pinakauna sa Southeast Asia, kining gitawag og medicine drone delivery nga gipanguluhan sa Department of Information and Communications Technology or DICT. Matod pa sa Philippine News Agency, DICT has launched a drone-assisted medicine delivery at Barangay Niugan, Pililla, town in Rizal Province, said to be the first ever in Southeast Asia. The launch was made in partnership with Aimwell and Philippine Flying Labs on January 31. In a news release on Tuesday, DICT Secretary Ivan Janoy said the program is part of the Smart Villages and Smart Islands framework that seeks to use delivery by drone to address challenges posed by geographic barriers, limited transportation, and logistical issues. Filipinos living in geographically isolated and disadvantaged areas face life-threatening delays in accessing medications and medical services that can be addressed by utilizing such technology. Matod pa niya, una lang po ito sa marami pang mga programa ng DICT. Pinapilot natin dito upang makita natin ano ang mga challenges, ano ang mga variables na ma-encounter natin once we deploy this nationwide. This is only one of the many programs of the DICT. We're at the pilot stage, so we'll see the challenges, the variables encountered for when we deploy nationwide. Matod pa niya, the pilot program will help refine and expand digital healthcare services and ensure that JEDAS has access to groundbreaking e-health solutions. This pioneering initiative underscores DICT's relentless drive to harness digital technology to enhance the life of Filipinos. Through innovation and collaboration, DICT is dismantling the digital divide, making essential services, especially healthcare, more inclusive, efficient, and accessible to all. He also highlighted the role of public-private partnerships in program. Hindi po kaya ng gobyerno na mag-isa na gumawa nito. Kailangan po ang partnerships with the private sectors. The government cannot do this alone. We need a partnership with the private sectors, matod pa niya. Meanwhile, in Barangay Niugan Chairperson Placido Kitong said the program will facilitate the delivery of medicines and other medical necessities in far-flung areas of their village. Makakatulong po ito upang masigurado na ang ating matatandang mga kabarangay, mga may kapansanan at may malaking karamdaman ay makakatanggap ng agarang lunas at tulong sa tamang oras. This would help ensure that the elderly, the disabled, and the sick would receive immediate aid. Matod ba niya? Lain pag yung balita, Father Siano, laing solar farm o mga windmill nga nakaposisyon sa Bulacan para dugang pundo sa atong enerhiya sa battery energy storage systems. Ang San Miguel Corporation is advancing the development of the new Manila International Airport in Bulacan by utilizing solar energy for its construction to turn into carbon neutral infrastructure. In a report by the Manila Bulletin, SMC Chief Executive Officer Ramon Ang said that the corporation is currently constructing the solar plant ahead since it would be used for the construction of the airport.
The New Manila International Airport, which is expected to be functional in the first quarter of 2027, would run on 200 megawatts of base load renewable energy. Its energy source would comprise solar photovoltaics as well as wind technology and battery energy storage system. Ramon Ang said that the installations could increase up to 1,200 megawatts with the addition of energy storage to be able to achieve the 200 megawatts baseload capacity. Furthermore, the first phase of the airport's construction would only carry over a baseload capacity of 50 megawatts, and its further development is expected to cover New Manila International Airport construction stage. The chief executive explained that the 50 megawatts would eventually require almost 300 megawatts of solar installation along with 4-hour duration energy storage. The goal, according to the corporation, is to not just modernize international airports but also to showcase the possibility that they can be sustainable and environmentally friendly as well. Unya, lain pagit pa din siya, no? Lain pang dugang pamahayag sa National Economic and Development Authority or kining NEDA bahin sa mga flagship o major projects sa atong presidente. Matod pa, it would come up with a final list of major projects under the Marcos administration at the end of the first quarter sa 2023, following the initial release of 7 high-impact projects this week. NEDA Undersecretary Rosemary Idilion said in a media forum on Saturday that the socio-economic planning body is currently vetting a long list of projects. So far, mga 206 yung nasa listahan ngayon, and that's just for yung tinatawag nating magiging flagship that could still be trimmed down. Yun nga ang tinitingnan natin, yung viability nito. Matod pa ni Rosemary Idilion, the benefits versus the cost, of course, kasi yung longer list, ito yung mga 3,000 projects yun all the way to 2028. But like I said, yung listahan na yun, we will come up with it. It will be uploaded again on the NEDA website by the end of the first quarter, the official said. The socio-economic planning official also said those government projects will be funded to various schemes such as public-private partnerships or PPP, grant and government allocations. In implementing PPP projects, Idilion said that the administration will focus on solicited PPPs or those well-crafted and vetted projects which could help the government achieve its target of economic growth, increased employment, and poverty reduction. The high-impact projects approved by the NEDA board, chaired by President Ferdinand Marcos Jr., include the establishment of a 300-bed capacity University of the Philippines, Philippine General Hospital, Cancer Center Public-Private Partnership Project, increasing the cost of Metro Rail Transit Line 3 Rehabilitation Project, utilization of the Japan International Corporation Agency, loan balance for the new communications, navigations, surveillance, air, traffic management system, and the construction of new Dumaguete Airport Development Project. Other projects approved or confirmed by the NEDA board also include the Department of Agriculture's Mindanao Inclusive Agriculture Development Project and the Department of Public Works and Highways, 20 billion in the first phase of the Integrated Flood Resilience and Adaptation Project in 3 major river basins in this country. Ug human sa midterm election sa Wailangan, hugdan og paspasan ang mga proyekto sa mga economic team sa atong gobyerno para makainganyo sa mga turista o mga investors, ug ang naguna ka mga 8 ka mga lungsod nga mangulo ani nga dunay dakong potential sa kalambuan sa komersyo, mao ang Iloilo City, Taguig City, Davao City, Cebu City, Makati City, Quezon City, Baguio City ug ang Surigao. Daghan pa kayo ni Father Shano. Instead og magsigi tagyaw-yaw ay pagmoabag ta sa dugang impormasyon para sa kalambuan sa atong nasod, di kay adto ta moabin aning mga tagaw-taw sa Team China maway laing gihimo imbes para sa panaghiusa murag gatudlo na hinuon og paggawatak-watak natong tanan. Unya sa likwaot kay paminaw Father Shano kay usa ka kapari imbes mga relihiyosong kalihukan ang hisgutan, dugang-dugang lang sa problema sa atong gobyerno ang imong mga kathang isip. Unsa maning klase sa wali Father Shano, mura naman kag galawang NPA. Kala sige dili na lang kukutob og rock and roll natong tanan mga bay.